Natalo si Wesley sa round number 6 kay Grandmaster Ali Reza. Ngayong round number 7, kalaban niya naman po si Grandmaster Nodorbek Abdusattorov. Medyo dikit sila nito eh. Ano ang nangyari? Puti na si Wesley, magpipilit yan sigurado. Kailangan niya ng manalo eh. Ang tinira niya po, D4. Nag-D5 naman si Abdu, C4 at kinapture lang. Yan po yung Queen's Gambit accepted. Na kung saan sinasagot lang po yan ng E3, babawiin na yung pawn at hindi na po dinedepensa. Nagna-Knight F6 lang. So kinapture po yan, nag-E6, Knight F3 develop, A6 lang preparation sa C5 na kinaslingan lang ni Wesley. Pagka C5, magtataka kayo sa tira, umatras lang po yung bishop. Bakit po ginagawa yon? Wala namang gumagalaw sa kanya, may B5 pong paparating. Tempo po yan. So, ang ginawa po niyan, nag-Knight D7 and then nag-Knight C3 lang. Tumira po ng B5 na nga at pagka B5, din E5 lang. Yung pala yung plano ni Wesley. Kaya gusto niya pagka B5, wala dyan yung bishop inatras agad para ma-E5. Kasi kung nandiyan yan, mapapagalaw ka di ba? Anyway, pagka D5 po, kinapture po yan, binawi po ng kabayo. Nag-bishop B7, kinapture po yung kabayo, binawi ng reyna. And then A4, lahat po yan, linya pa rin. Nangyari na yan before. Yan po yung linya ng Queen's Gambit accepted classical na main line. Okay? So, ang tinira po ay B4. Tumira naman po ng E4 na nakakapagtaka. Pinapakain yung po, abay libre. Hindi po pwedeng tikman. Ipakita lang natin mabilis kasi pag tinex mo po yan, meron pong rook e1. Nasa gitna kasi yung king at pag nasa gitna yung king mo, alanganin kung mapture yan. Pwede ganon, mangingisay at winning na daw po ang puti. Anyway, balik po natin doon kaya ang ginawa po niyan ay nag-h6 which is linya pa rin. Pine-prevent po yung mga posibleng bishop g5 later on. Ito naman si Wesley nag-queen c2 para depensahan na yung pawn. Nag-bishop d6 develop and then bishop lang po sa e3. Nag-castling po yan, linya pa rin at Wesley so nag-rook a d1. Pagka rook a d1, ang kadalasang ginagawa po is rook a d8 na tinira pa rin. Aba, talagang linyahan no? At Wesley so, eto pa rin yung kadalasang ginagawa, knight d2. Maaari po siyang umikot-ikot dito, pwede din po siyang mag-f4, yan po yung mga plano. At kadalasan po ang ginagawa dito, nagbi-bishop e5 Bakit po? Para pag gumanon, may bishop d4. Pag nag-f4 ka naman, may threat po dito. 'Di ba? Yan po ang kadalasang ginagawa. Pero ito pong si Grandmaster Nodorbek, tumira ng Bishop F4, isa na pong novelty na kinapture lang ni Wesley. Yan, bagong tira po yan. So pagka-takes po, binawi po ng reyna and then sinimplihan G3. Umalis ka reyna, tumakbo sa F6, tinirahan lang ng A5 ni Wesley. Astig! Alam niyo yung A5, napakaganti rin yan kasi parang wala namang magawa masyado ang itim dito. Ang pinakamaganda niyan na nga lang gawin is rook e8, put pressure. Kaso, didepensahan lang po yan kahit f3. Bakit po napakaganda ng a5? Dahil yung knight na ito ay kailangan pong tumalon At sa ngayon, walang matalunan. Pag nag-knight e5 ka kasi, titirahan ka ng f4, babalik ka na naman. So, matetempohan lang. Kaya ang ginawa niya, nag-queen e7 para ilagay yung kabayo dito at at the same time, madepensahan pa rin yung pawn sa c5 na sinagot ni Wesley ng rook c1. Ayun. Actually, mas maganda daw f4 na Pero rook c1, pag gumalaw talaga yung kabayo, titikman yung pawn sa c5 at tinirahan ni Nodorbek ng number 1 engine move, f5. Para sa yung f5, subukan mong tikman, makakain ito. 'Di ba? Yun po ang plano. Kaya ang ginawa ni Wesley, nag-bishop po sa may c4 check muna. Nag-king h8 at ngayon, libre ang pawn, wala na makakain doon. Mali pag kinapture kasi may knight po doon, no. Grabe yung pasok Ayan, no. May threat po ditong sacrifice pag ganun ang ginawa. Kaya Wesley so nag-bishop d5 na kung saan umiwas lang. May nakakabigla yung iwas. Tumakbo lang, ayaw ipalit. Kasi natakot siya na pag tinex po yan, tinex at magiging pass-pawn pa yan, may knight na ganun, pwedeng suporta. Pagka d6, weak pa yung c5. So pagka-iwas, Wesley so, nag-capture lang po sa f5 na sinagot ng knight lang po sa may e5 at inaatake po yung bishop kaya tumakbo yan. Tumakbo para depensa din sa f5 na sinagot ng isang brilliant move. Bishop takes f5. Magtataka kayo bakit binibigay. Pag tinex mo po yan, may capture dito. Tapos may knight f3. Kaya napilitan, queen takes c5.
Pagka queen takes c5, umiwas po yan, queen e8. At pagka queen e8, napakagulo na po ng laban kasi nakahang ito, pag umalis yung kabayo, nakahang ito. So, anong gagawin mo? No? Pag dinipensahan mo naman ito, isa-sacrifice. Lagi may ganun. So, ang ginawa ni Wesley, napakagandang tira. Number 1 engine move, nag-F4. Ha? Binigay lang yung kabayo, hindi po pwedeng kainin. Kasi ganito mangyayari, capture. Nakapinto. Libre. May kain kasi doon. Yun po ang mangyayari. Ibalik po natin doon. Kaya ang ginawa niyan is nag-bishop takes na lang po. At pagka takes po dyan, kinapture pa rin ni Wesley yung kabayo sa e5 kasi may kain nga dito eh. Kaya napilitan niya rook takes f1 pero after rook takes f1, hindi pa rin matakes dahil ganun pa rin chichikin. Nag-bishop d3 na lang. Tumira po ng rook e1. Tumira po ng queen e3 at dito ako nasupresa sa tira ni Wesley. Kasi, ang number 1 engine move, take this pawn at lamang na ng dalawang pawn pero pinili niya pa mag queen b6. Dahil sa queen b6, napatakbo yung queen sa d5. Pagtakbo sa queen d5, ang pinaka-threat niyan yung ganon. Actually, yun talaga yung threat. Kahit kainin po yung b4, gaganon pa rin. Pero mali po ang napili ni Wesley kasi naging equal, slightly better na siya. Anyway, ang plano pala niya, itutulak niya yung pawn. So pagkatulak, nag-bishop b5, tinulak ulit, nag-rook sa may e8, and then tumakbo lang sa may f2. May threat po siya na ganito. Pero hindi pinansin, nag-bishop c6 lang. Bakit? Kahit kasi chumek ka dyan, tatakbo lang, may mate threat doon. Yun ang nangyayari. Kaya ang ginawa ni Wesley, nag-knight lang po sa may e4. Hala ka dyan, binigay na yung pawn, meron naman kasing check bagsak tore, kaya tumakbo po yan. Queen d7 na mali. Ang tamang takbo dito. Dito tama takbo sa e5 eh. Natakot siya sa mga discovery na pag chumek, angat, discovery, pero kakainin mo lang eh. Iniwasan niya yun. Anyway, mali po yan kasi may check. So pagka-check, umangat, ano pinakaiba? May queen lang po dito na kung saan ibig sabihin yan, may plano si Wesley magna-knight dito. Ngayon, pag kinapture mo po yan, talo agad yan. Kasi wala maubusan po ng check yan eh. Maubusan ng check. At pag napalit po yung queen, may isang tore, may isang pawn na pass pawn. So anyway, nag-king h8 yan to prevent that idea. Gumanon, umangat, gumanon, itatabla ni Wesley. Hindi, nagiging lang ng time kasi 10 minutes na lang siya. So nag-king h8 ulit and then nag-knight f2 na, which is the best move if you want to win this game. So tinira po niya, nag-bishop sa c6. Siguro gusto niya dito. Kaso tinirahan lang po ni Wesley ng h4. Kasi wala naman eh. Hindi naman mamamati yan eh. Kasi once you go queen sa e6 or c6, dito po, mali po yan dahil may knight e4 ulit. Anong pinakaiba? Di ba, balik lang tayo. Nandito na yung kabayo eh. Kakainin na po yan, ganun, ganyan. Wala nang mate and then promote. Balik tayo doon. Kaya ang ginawa is nag-bishop c6. Tumira po ng queen e6, sinamon. Of course not. Tumakbo para depensahan yung pawn, nag-bishop b5, and then pinapalit po yung reyna. Kung makikita nyo, dinipensahan, gumanon, at dito po ako nabigla kasi eto talaga winning na po si Wesley. 2 po na po yan eh. Ang persadong itira dyan po is queen f7. Yan po ang basadong itira. Ngayon nagkamali po yan. Nag-queen sa c4 with the threat of this. Bagsak yung kabayo. At dito ako medyo na-disappoint talaga sa laro. Dahil, ang simple po ng tire, rook f3, didepensahan mo yung kabayo, may threat ka na namate. At halos walang depensa na po yan. Una-una po, pag chumeka, angat ka lang eh. Ito nakasunod, wala na eh. Wala na. Pag gumano ka nga, mate ka na eh. Mate. Diba? Nakaka-disappoint kasi hindi nakita ni Wesley yun. Diba? Sabi ng iba, coach, di bumalik para depensahan, may queen d6 po. Ubos pa rin. Anyway, balik po tayo sa nangyari kasi Wesley, so ang tinira niya po, naging move. So winning pa rin pero humirap kasi ayan, nakapag queen f7 na tuloy. Hindi na makapag rook f3. Ngayon, ang tinira po niya, naatake yung kabayo, nag-knight h3. Nag-queen lang po sa may f1. And then tumira po ng rook sa may e1. Nag-queen d3 na sinagot ng knight f4. So winning pa rin. Ayan na yung kabayo. So chumek po yan, tumakbo lang. Pagkatakbo, nag-bishop c6 para ang gusto niyang mangyari once gumalo ka, mate. Pero tinirahan lang ng h5, talagang ipit na. Pagkatira po ng b3, wala nang matira, eto na naman. Eto po, sobrang easy win na. Ang gagawin mo lang, play it safely. Kasi, yung pawn, enough na yan na depensa lang ng queen. Yung tore ngayon, malaya nang umalis eh.
malaya nang umalis. Saka meron ka ng ganito lagi pagbabalik yung reyna to defend eh. Yun ang kagandahan na nakuha ng knight eh. So dito po, ang simple ng panalo, rook f1. Kasi ang pinaka-threat mo, atras mo lang to dito, wala na yung mate, tapos matiin mo na siya by playing rook f8. Hindi na naman nakita ni Wesley at medyo kamangha-mangha, kabigla-bigla pa yung pinili niya. Ito po kasi pinili niya, rook e2, na pagka ganun, tumakbo yung king. Na medyo kinabahan ako dyan. Kasi, ibig sabihin, he allow queen h1. Papalabasin niya yung sarili niya king. Nakakatakot yan. So, ang ginawa niya, nag-knight g6, pumunta doon, and then, tumira po ng hindi kagandahan. Question mark, knight f8. Naku po. Kasi ang tira daw po dyan, king g8. Ngayon, pag chumek ka, balik lang. No? Ganun po mangyayari, halos tabla lang or even dito. So, matatabla daw. Kaso, ang ginawa niyan, tumakbo doon. Umiwas sa check na sinagot ni Wesley ng knight g6, tumakbo. Ngayon, ito po ay time pressure na. Ano ang tamang tira? Mahirap makita sa ganitong time pressure na. Kasi, niluwa niya yung king niya, kaya mahirap makita. Ang sabi dito, he needs to defend this by playing knight here. Kasi, perpetual check eh. Yan daw po. Winning na to kasi yung mga check po dito, itatakbo mo lang yan. And then eventually, mauubusan na po ng check. Eh, run out of check na. Eh, ano ngayon kung run out of check na? Eh, ang dami na pong pwedeng gawin. Pwede na po nga dito eh, matihin mo na eh. Ayan, pwede din dito. Ano kasunod niyan? Sunod-sunod na check na yan. Check, matihin mo na. Check dito. Alam nyo na. Tapos check knight or check dito. Marami ka nang pwedeng gawin. So, hindi po nakita ni Wesley yan. Kasi time pressure na. Ito, naiintindihan ko, mahirap makita yung knight h4 eh. So, ang tinira niya po, queen f5 na masakit sa banks kasi tabla na. Paano na tabla? Babagsak po kasi yung g3. Ayan, check ko. At ang matindi dyan, walang magawa. Walang magawa. Ayan o, walang magawa. Balik natin ng konti. Pero perpetual kasi yan eh. Ito, gusto ko lang ito ipakita. Coach, pwede iharang winning na. Hindi pwede talo na. Kasi may capture takes dun. So, lahat po ng pwedeng puntahan na square doon, kahit tingnan nyo po, talagang tabla. Tabla po talaga. Ayan o. Kasi so, iniiba na lang para magpilit pa rin. Oh, ganda ng bishop b5. Nakakatakot. Nakakatakot. Kasi baka matihing ka pa eh. Gumanon bigla, matihing ka pa eh. So, ang ginawa po ni Wesley dyan, nag-knight f8, tumakbo doon, nag-check, kinalabas niya, ayan, mamatihin niya din. Chumek, tumakbo, chumek, sabi ni Wesley, ayoko ng table eh, pipilitin ko, pero 50 seconds na lang siya. Nag-rook f2, kumapsure, chumek, pumunta doon, chumek, gumanon, chumek na naman, humarang, chumek ulit, gumanon, chumek na naman at eto tabla na. Paulit-ulit na check ang mangyayari. Kaso tingnan nyo ginawa ni Wesley. Check. Nagpilit pa. Eh malay mo magkamali. May capture doon. Ganun. Siyempre hindi gagawin yun. Ang gagawin yan, pagtatadad ta rin ng check yung king. At ayan na nga po ang nangyayari. Tinadad ng check. At kahit ano pong isipin nyo dyan, hindi na talaga makakaiwas sa perpetual check. At dahil doon, natabla ang laro in a completely winning position na. Sayang, masakit sa banks, nakakalungkot, no? Anyway, pagkatapos po ng round number 7, round number 8, kalaban naman ni Wesley, walang iba kundi si MBL ang sumusuki sa kanya. Anong nangyari? Makiligtas na kaya si Wesley kasi lagi po siyang durog dito. Aba, silipin din po natin yung laban nila. Itim naman po dito si Wesley. Ang nangyari, as usual, Italian game. Ayan. Pero hindi Berlin, no? So, medyo nagkakakunatan na Italian. Actually, nagkakapilitan to. Gusto nila pareho manalo. Kaso, ayan po ang nangyari sa ending. Napalit-palit lang eh. Ayan. Napalit lang. Ayan, napalit. Pumasok doon, umatras, gumanon, dumipensa, and this is very easy draw. Ganyan po ang mangyayari dyan. Mukhang bad bishop lang si Wesley, pero hindi naman matake advantage yan. At ayun na nga, wala na yung bad bishop. So, ito ay madali ng itabla. Ito yung napakadali ng itabla, pag ganyan. Rook endgame, same pawn, and at nag-repetition na lang. Ang matindi, last round ni Wesley, Grandmaster Gukesh, ang World Champion Challenger. Wala pang panalo si Wesley kahit isa. Huling laban na. Mapanalo niya kaya yon?
abangan po natin. Muli ito po yung Coach Speedy Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Thank you sa support. Bye-bye. Don't forget to like and share, follow and subscribe. That little mouse, 'cause I'm an albatross.